Magandang umaga po sa inyong lahat. 3 days na lang po ay January 1. Yan, bagong taon na. Amen. Ako talaga may mga paputok na naman, di ayan. ba? Pero alam mo, Brother Pearl, ngayon, ang handog natin sa ating mga tagapanood ay yung mga blessings o benediction ng ating Panginoon para sa kanila. Ano ba yung gusto mong sabihin sa kanila, Brother Pearl? Ayun nga pala, kasi pagka yung pagpasok mong taon, kailan binibless ka muna. Di ba? So, sa Genesis 12 verse 2, you shall be blessed. Yan, nasa Bible po yan. Ikaw naman, ano ang pwede mong bigay sa Sa kanila? Leviticus 25:21, I will command my blessing on you. Wow, I will command. Sabi ng Panginoon, utusan niya ang pagpapala na mapa sa inyo. Wow. And ba of yun? course, Deuteronomy 28 verse 2, blessing shall come upon you. Pero may dami-dami nun, ha? Grabe. So, makinig po kayo at manood ng ating pong pinagpalang palatuntunan sapagkat mas marami pang mga blessing ang mapapakinggan nyo sa aming pong muling pagbabalik ni Brother Froy. A Blessed 2014, ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Siyempre, palagi po tayong umaasa na tayo po'y pinagpapala ng Panginoon. At kanina po, di ba, binasa po namin sa inyo ni Brother Froilan ang lahat ng mga promises of God, ang kanyang mga pangako tungkol po sa kanyang biyaya at pagpapala. At meron pa, He showers you with blessings. Ayan, naku, pag kayo naliligo pala, alam mo, di ba, ang sarap pag naliligo tayo? Para bang ang linis-linis ng ating nararamdaman, hindi po ba? At saka ang bango-bango natin, di ba? So, sabi dito, ang blessing ng Lord, yun ang isha-shower sa atin. Ako, sarap talaga nun, hindi po ba? Okay, so, kailangan po para tayo ma-bless, kasi 2014 po, wag na natin pong tignan yung nakaraan. Ang titignan natin ngayon po ay yung gagawin ng Panginoon. Kasi po, nakaraan na yun eh. So, isasara na po natin yung aklat of 2013 at tayo po ay magsisimula ngayon to face another year. And let us always expect that this year is more blessed than the past years. Okay? So, have that kind of mindset and faith. Okay? So, ang una po ng mga blessing ng Panginoon is be patient. Isaiah 40:30, even those who are young grow weak. Young people can fall exhausted. So kahit po mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. And many Christians, brothers and sisters, are napaka-impatient po sa kanilang paghihintay. Lagi pong we want to happen na lahat po ay mangyari at our own appointed time. Pero Ecclesiastes 3, sinasabi po doon that we have to wait because there is always a time for everything. Sa Psalms 27:14, trust in the Lord, have faith, do not despair, trust in the Lord. So, if things don't happen according to our plans or according to our desires, sometimes we may blame God na hindi tayo pinapansin at hindi na tayo nagtitiwala. God's timing is always the best, believe me, and it's never too early nor too late because He's not bound by time at hindi po siya may hangganan. Siya po ay 24/7, eternal po siya. So while waiting, brothers and sisters, it's good to be very positive. Ayan po, Psalms 27:14, be of good courage. Ayan. Some Christians, brothers and sisters, become discouraged. Nasisiraan po kagad sila ng loob. At nagiging napaka-negatibo nila when they have to wait. Pag tayo po'y nag-iintay, sa pagpapala ng Panginoon, kinakailangan po ay nagtitiis tayo, okay, waiting. So, nagtitimpi din tayo sa ating sasabihin. Baka mamaya napaka-negatibo po natin. Waiting can be difficult, mahirap po at times, but we must continue to look for the good, not the bad. Tandaan niyo po sa Philippians 4:8, wag natin tatanggapin ang anumang basura sa ating isip. Mga negatibo, mga kasinungalingan,
hindi po nagiging kalugod-lugod sa Diyos, mga bagay na hindi naman kapuri-puri sa Diyos, hindi po magaganda, wag daw po natin papasukin ito sa ating isip. Tandaan niyo yun. Now, we must be positive while waiting kay Lord. At ang pangatlo naman po, ay maging productive naman tayo while waiting. Productive. Alam niyo po yun, ibig sabihin, wag natin naman sayangin ang ating oras, panahon, na nagmumukmuk tayo, kundi be productive nawa tayo po ay meron po tayong pinoproduce, no? The secret of waiting is doing something else in the meantime. So wag po tayong katamaran ang gagawin natin o kaya nawawalan tayo ng pag-asa. Kinakailangan po ay alam nyo, meron din po tayong gagawin habang tayo naghihintay. Let us not be sloth at wag naman po tayong matamlay o maging matamlay, tayo po ay magsilbi hanggang kaya natin, mga kapatid. Sa Genesis 41 verses 47 to 49, 7 taon din pong nag-ani ng sagana sa buong lupain at tinipon ni Jose ang lahat ng pagkain at sa kamalig. Like Joseph the dreamer, no? We can be productive while waiting. So siya po ay nag-ipon at hanggang sa nagkaroon nga po ng drought, pero nakahanda po siya. No? So, ang acronym po ng B ang ating munang pinag-usapan. No? Yung B, be patient. Okay? Ang susunod po dun sa blessed ay letter L. Yan. L, simbolo po nito ng pagmamahal, love. Namahalin natin ang Panginoon, love the Lord, and love as the Lord. Ayan po, dalawa, mahalin natin ang Diyos at magmahal tayo tulad kung paano tayo minamahal ng Panginoon sa Matthew 22 verses 37 to 39, the greatest commandment. Pakinggan niyo mabuti, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest, the first commandment. The second is like it. So pareho din daw po, ano po sinasabi? Sa una, mahalin natin ang Diyos. Ang pangalawa po ay sabi niya, you shall love your neighbor as yourself. So kung hindi po tayo nagmamahal ng ating kapwa, paano po yun? Paano natin sasabihin tayo po ay nagmamahal sa Diyos? Sabi nga po sa John 13:34 to 35, a new commandment I give you, love one another. Pakinggan niyo maganda po ito. So you also should love one another as I have loved you. As I have loved you. So hindi naman po talaga tayong karapat dapat mahalin ng Panginoon, pero tingnan niyo, binigyan niya po tayo ng kakaibang pagmamahal. I'd like to describe the kind of love we need. Ang una po is love that shares. Ayan, love that shares. Many Christians profess love for God and others, but fail to share their time, talent, and treasure. Sabi nila, mahal ko naman ang Panginoon, mahal ko din ang kapwa ko, kaya lang wala ko talagang panahon magsilbi. Hindi po pwede yun. Kailangan po ay meron pong action. Ang pangalawa po natin tandaan ay some Christians are tight-fisted sa Panginoon. So they do not pay the tenth of their income na nasa Malakay 3 verse 10. They fail to give liberal offerings kay Lord sa 2 Corinthians 9:6-7, that God loves a cheerful giver. So kung mahal natin ang Diyos, we love God and others, we must share. No, i-share natin po. Be ready to give love. Yan. Ngitian natin yung mga may problema. Bigyan natin ng mga magagandang salita, mga kind word. Do something to help the needy. Do something to share. James 2:15-16. Kung wala naman po tayong awa, no? Ay wala naman tayong action, awa lang, hindi po pwede yun. Kailangan katerno po yun. Naawa ka, you feel compassionate for the person, but at the same time, that kindness must be accompanied by goodness. Ito po yung action. Share your testimonies to others and the love of God to others. Hayaan yung mapakinggan nila ang ginagawa ng Panginoon sa inyo, mga kapatid. Ano po ba yung description of the kind of love that we need? Ang pangalawa po ay a love that shows. Kailangan po pakita natin to. Christian love for God and other people
lagi po, it always speaks louder than words, hindi po ba? So, kapag tayo kumakanta ng, "Oh, I love you with the love of the Lord," talagang pag binigyan natin ng hug ang ating kapatid, ay talagang tunay na naggagaling sa puso natin, mahal natin ang taong yon. Matthew 5:16, "Let your light shine before men." So, tayo po mga Kristiyano, may ilaw po tayo. Let this light always shine, our love for God, and other love is attracted and then needful para sa iba. Ang susunod naman po ay the love that obeys. Sa Psalms 1:192, "Happy are those who follow His commandments, who obey Him with all their hearts." Mapalad daw po tayo kung tayo susunod sa lahat ng kautusan. Sa John 15:15, "Kung iniibig ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos." So some Christians are not wholly obedient. They lack the love for God and fellow Christians. So we must obey the Lord implicitly. We grow spiritually by obeying the truth through the Spirit. So, yan po. Sa susunod po na linggo, abangan nyo po kasi bubuin po natin yung acronym na BLESSED. Okay? So ngayon, ay nakuha natin anong ibig sabihin ng B, be patient. Ang L naman po ay love. And tinuro po sa inyo kung ano po yon, love the Lord, and of course, we also have to love others. So, pansamantala po, tayo po ay magbabalik next week for the second part of this Blessing 2014. Pinagpalang umaga sa inyo lahat. Life-changing encounters, testimonies on healing, conversion, and new life. Aktibong miyembro ng Lord's Flock Community si Sister Milan Cornejo. Kasama kanyang asawa at mga anak, sila'y masayang naglilingkod at sama-samang napupuri sa Panginoon. Nang magkasakit ang kanyang anak na si Lee, humingi siya ng tulong panalangin sa community at kay Sister Techi. Tunghayan natin ang himalang kagalingan na naidudulot ng isang panalangin. Na-diagnose yung anak kong 8 years old na si Lee ng enlarged lymph nodes dun sa lower right quadrant ng stomach area niya. And then, that was last Saturday. But prior to that event, marami ng incidents ng pagsakit ng tiyan na nakakasama ang lagnat. So, alam naman natin pag nagkakaroon ng lagnat, may infection. That's the usual impression ng isang may sakit. May infection siya sa katawan. This has been running for 3 weeks, and on the 3rd week, and that was last week, naidala na namin siya sa hospital. And in-undergo siya for so many tests. Until last Saturday, ang sabi sa kanya ng doktor is that based on the ultrasound, meron 3 lymph nodes na nakitang prominent and large. So, pinalabas na kami ng hospital kasi we're just waiting for the results ng lahat ng mga test, wherein they're basing the infection, yung pinakasakit niya in sana 3. Isa sa 3. Tuberculosis, which is the most curable. Yung enlarged lymph nodes, wherein they needed to see the growth of these enlarged lymph nodes, otherwise it shall be operated. And of course, it should be mag-undergo siya ng biopsy. And then the 3rd one is yung mga lymph nodes niya hindi lang dormant, but instead they're all active. So came Monday, after that weekend, nagpa-ultrasound ulit kami. But prior to that, I sought the help of our elder, Sor, Sister Techi. Alam ko kasi that Sor will really help my son. Alam ko kasi that siya yung ginagamit ni Lord na
para dun sa healing power niya eh. So, I called SOR, and then, just on the phone, pinahawak niya sa akin yung kamay ng anak ko. Until such time na sinabi ni Sir, hold the hand of Lee. Hinawakan ko yung kamay ni Lee. From that very moment, sumakit yung tummy niya. Habang pinagpipray ni Sir. Hanggang sa nakatulog si Lee. Yung duration ng pain niyang yun was like, only 15 minutes, wala pang 15 minutes na talagang duration niya is always 30 minutes kasi ganun daw talaga yun. Pero yung prayer ni SOR na mawawala na yung sakit ng tiyan ni Lee, nakatulog siya. Nakatulog siya after that. After nung pagdasal ni SOR, just over the phone. Nakatulog si Lee just after the prayer. And then, going back on the ultrasound on a Monday, believe it or not, nawala po lahat ng lymph nodes na enlarged. Nawala po yung mga lymph nodes. That was a Sunday. Came Monday, bumalik na kami kasi gusto nilang malaman yung growth na nung mga enlarged lymph nodes. Alam niyo, brothers and sisters, wala silang nakitang lymph nodes na. Yung tatlong yun, nawala. And then, kanina bumalik ulit kami kasi dun sa mga test pa niya kasi gusto talaga nung doctor. Sabi nga sa akin nung nag-ultrasound, di ba kasama kita dito nung Sabado? Sabi ko, oo, pero nakasmile na ako kasi alam ko talagang gagaling talaga siya. Pagkatapos kanina, sinabi naman sa akin, yung tuberculosis wala. Nag-lose man siya ng weight, pero mas gugustuhin ko na yun kaysa sabihin sa akin na mas gusto nila ang tuberculosis than cancer, which is the dead end. Ito, nag-lose lang siya ng weight. Dito po sa Lord's Flock, marami na pong napagaling si SOR eh. Through phone, through dito po sa Signs and Wonders TV program, over the radio program. Kaya alam ko po na ginagamit po si SOR, si Sister Tetchi ni Lord, sa pag-heal ng mga may sakit. Hindi ho kami nagkamaling mag-asawa na lumapit po kay SOR para ho pagilingin ng anak ko through the power of Christ. Ito po, magaling na din po siya. Thank you so much, SOR. I'd like to thank Papa Jesus for healing me. Alam mo, excited na naman ako, Brother Froy, sa inihahanda ng Panginoon para sa Signs and Wonders sa darating na 2014. Nako, nakikita ko na kasi itong narinig niyo po yung ating sharer ngayon kung saan kamangha-mangha yung ginawa sa kanyang anak. Alam po ba ninyo na nung nag-uumpisa pa kami sa Charismatic Renewal, ito pong gift of healing and gift of miracles ay binigay po kay Sister Tetchi yan. At talaga naman pong, napakarami po ng mga kababalaghan, kamangha-manghang bagay na ginagawa ang Panginoon pag nagpe-prayer siya. At ang isa sa mga talagang kitang-kita namin yung pag nagpe-prayer siya sa telepono lang, yun. Ang dami-dami Kasi yung bang heal. because God, kahit na nasan siya, wala namang boundary talaga ang Panginoon eh. No, marami po akong ginamit po tayo ng ating Panginoon sa pangalan ni Jesus, of course. Yung po bang mga wala po talaga in absence, no? Yung pong proxy o kaya sa telepono, marami po siyang talaga. Naalala mo, merong pinalakad pa ang Panginoon Oo, sa sa pamagitan telepono ng lang phone, yun, no? no? Tsaka yung comatose. Mm. So, Yung comatose naman, sa radyo lang yun. yan nga, sa pakikinig lang nila. Kaya nga po, nag-expect kami talaga sa 2014, mas marami pang pagagalingin ng Panginoon sa inyo. Kaya magsadya po kayo lagi sa Lord's Flock. At doon kami po, every Friday, ay may praise and worship. At pagkatapos po, meron kaming healing.
abangan niyo po yan at pwede kayong magpa-pray kahit yung mga pictures lang nila, Yes, di ba? oo. Papakita lang nila. So excited na rin ako, brother, po ikaw din, meron kang gift, Oo. yung bang pagka nanganganak sila. Yun. Tapos, di ba, Galatians 3:13 na talagang Yung curse ng panganganak. curse of the tinatanggal law ni Lord. we have been redeemed. So, meron din po siyang napakalakas na kapangyarihan ibinigay ng Panginoon. We were all empowered by God at sana po naman sa susunod na linggo, tayo po ay magsasama-sama na naman dito sa community, sa ating pong Signs and Wonders. At samahan niyo muna kami sa isang panalangin para po sa taong darating. At habang nananalangin po Sister Tetsi, ito po ay kasama na yung prayer for healing. Sumabay po kayo at ilagay niyo inyong kamay sa mga parte ng katawan niyo na nangangailangan ng healing. Okay, so ang kamay ng Panginoon, hindi po kamay to ni Sor or ni Sister Techi, kamay ng Panginoon, because our God is not bound by space, time, and territory. He's there where you are right now. All we have to do is just have faith in Him and believe. Okay? So samahan niyo po kami in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, daily caretakers of our souls and of all the people, put protecting arms around us as we enter the new year of grace. Guide us safely through harm and danger that may come our way. Protect us from accident and sicknesses, and preserve us to that saving faith which will make us more than victor over all temptations, doubts, and unbelief. This morning, we're mindful of our many, many sins and transgressions, and we ask you to erase them. And we, with your love and mercy, through the precious blood of your redeeming Son, Jesus, and your loving kindness, draw us closer to you that we may walk with renewed determination and strength in your paths of righteousness, where peace of mind and hope of heaven are our treasures and our joy. Sa oras na ito, Panginoon, iunat mo ang iyong kamay sa mga taong may mga malulubang sakit, may kapansanan, may mga bukol, mayroon pong mga dinaramdam ngayon, Panginoon. Kaya mong lutasin ang lahat ng ito at lunasan ang aming mga sakit. Hiniling ko po sa inyo ngayon, bago po sa pagtatapos ng taong ito, nais ko pong hilingin sa inyo na iunat mo ang iyong kamay, Panginoon, na hindi naman po maikli at pagpalain mo ang lahat ng mga nanonood ngayon at iutos mo lamang po ng iyong mga salita, ang mga sakit nila ay mapapawi. May they witness for you, O Lord, that you truly is a healing God, the healer, the miracle-working God. So Father, hinihiling po namin na mas matindi pa pong pag-aalab ng aming mga pusong magmahal sa inyo, sa aming kapwa, sa darating na taon. Empower the Lord's flock, empower all of us, empower the Signs and Wonders program sa radio, sa television, na magamit niyo po ng buong lakas. Ito po yung samot dalangin namin sa iyong pangalan, Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. So kami po ay nagtapos ng ating pong pinakahuling prayer ngayong taon na ito. At inaasahan namin na tayo po ay talagang malugod na magwe-welcome ng 2014. Yes, at tayo magdiwang ng bagong taon. Yes, at tayo po lahat magsaya. Tatawagin ko po ang aming po mga staff na nandito. Ito po ang At sila mga- po yung mga, ayan po. Merry Christmas and Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Yay! James, Aming ito ka, director, James. ang aming director. Yay! James, halika. Halika. Carmen, halika. Hello, everybody. Ito po, sila. Hello. And a new year, si Lord. Oh, yan. Dito Happy ba New kayo? Year, si Lord. Amen.